yan. Pero tandaan nyo, ang sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon doon sa Book of Matthew, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Yan ang trabaho natin. Humayo. And then, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Turuan mo itong mga ito, whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always. Yan. Okay? Pag dumaranas ka ng persecution, God is still there for you. Hindi siya mawala. Yan ang kagandahan. Pag mananampalataya ka. Alright? Pero pag hindi ka mananampalataya, iwan ko na lang. Oo. Amen mga kapatid? Oo. Even until the end of the world. Ang end ng mundong ito, nung mag-rapture na tayo. Kasi matutunaw din to eh. Alright? Amen mga kapatid? So give me a few minutes sa ating pag-aaral. Pagdating ng alas 12:05, sabihin niyo ako. Mga 12:10. Okay, 30 minutes. 12:10, tama? Pag lumagpas, i-impeach niyo agad ang pastor niyo. Alright. Okay, mga kapatid, sa aming dalawang bisita, maraming salamat. Nandito kayo. At home lang kayo, ha? We are here to study the Word of God, to learn the Word of God. Salamat sa Panginoon. Dito kayo. We really thanks God. We are praying for you. Okay. Anong pangalan mo ulit? Si JB? JB po. Anong apelyido mo? Barrientos. Barrientos? Oh, Barrientos. Sinong basketball player, Brad? Johnny? Barrientos naman yon. Hindi naman yun. Oh, okay. Amen. Welcome. Welcome, sister. Anong church mo doon sa Pilipinas? Baptist po. Baptist. Christ. Okay. Sino ang pastor mo? Pastor Jocris Rafael. Jocris Rafael. Saan po kami kasi Luzon? Okay. Natividad chapter. Amen. 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 Praise God. Salamat sa Panginoon at natagpuan mo itong church na ito. Kaya nga po. Okay. Dalaga pa kayo? Okay. Amen. Praise God. Kala ko may asawa na kayo. Ay, hindi po. Okay. May asawa po. May asawa na sa Pilipinas? Opo. Okay. Amen. Huwag kayong ma-offend sa akin, ha? Minsan nagsasalita ako ng para klaro, no? Amen. Praise God. Okay, si sister, anong pangalan ng sister? Lea De La Cruz. Oh, may mga De La Cruz to, marami. Baka pinsan mo ito. Oo. Yan, De La Cruz yan eh. De La Cruz ka, bro? Gitna po. Ha? Gitna. Maraming mga De La Cruz. Yung kapatid ko nakapag-asawa ng taga-Pagasinan, taga-Ordanita, De La Cruz apelyido. De La Cruz apelyido. Taga-Ordanita sila. Talagang Ilocano man salita siguro doon o Panggalatok ba? Ilocano? Grabe, magaling mag-Ilocano. Sabi ko, turuan mo naman ako mag-Ilocano. Parang ang bilis mo naman natuto. Amen. Praise God. Welcome kayo sa church na ito. Itong church na ito, Independent Christ Baptist Church. Ang authority nito ay nanggaling sa Pastorana Leyte. Si Pastor Reyna Quines ang nagbigay ng authority dito. Siya ay nanggaling din, trace back to Katipunan Bible Baptist Church, si Dr. Armie G. Salva. Amen. Welcome kayo. Ito, nagtuturo to ng tamang doktrina, ha? Sa Biblia, ha? Amen. Hindi ito nagtuturo ng kung ano-ano. Okay? We live by the Word of God, the King James Bible. We don't believe on the other kind of versions of Bible. King James Bible only. Alright. Kasi ang other Bible, kung bibliology ang topic natin, marami po silang mga maling mga wordings doon, mga hindi tama ba. So this is hango po ito close to the original manuscript. At ang pinaka-origin ng Biblia ng King James Bible is in Antioch, Syria. Whereas the other Bibles came from Alexandria, Egypt. Alexandria, Egypt is the home of the infidels. Alright? Doon sa bibliology natin. Okay? So just give me a few minutes sa ating pag-aaral about Christology. So ang doctrine dito, yan.
Ito tinuturo ito, Baptist doctrine. Kung ano sinasabi sa Biblia, ha? Kaya ang tawag sa atin, bibliologist. We are not called electionist, nor Arminianism, or Arminius, but we are called ourselves bibliologists. What the Bible says, yan ang sundin natin. Okay? So, last week, ang pag-aaral natin about the Lord Jesus Christ incarnation of Jesus in the New Testament, the purpose of or the reasons for the incarnation of Jesus Christ in the New Testament, ibig sabihin, why God embodied in the flesh. Okay? Ang Diyos ay nagkatawang tao in the name of Jesus Christ, no? The Holy Trinity is the Holy Trinity, brethren, God the Father, God the Holy God the Son, and God the Holy Ghost. May kanya-kanya silang function. Ang God the Son is the Lord Jesus Christ, incarnate in the New Testament. Anong meaning na incarnate uli? Incarnate meaning to embody in the flesh. Lagyan ng katawan ba? Okay? Kasi pag hindi mo lagyan ng katawan ang Diyos, para dugo niya a final atonement. Atonement meaning pangbayad ng kasalanan, no? Pangtubos ng kasalanan natin. To cover your sins, brethren, finally, ay ang dugo ni Jesus Christ. In the Old Testament, ang pangbayad or ang pangtakip, temporarily, ng kasalanan mo is the blood of the animals. Ng dugo ng hayop. Pero sa New Testament, it is now the blood of the Lord Jesus Christ. Amen? Now, the reasons for the incarnation of Jesus Christ, another reason is, the first reason is to confirm the promises of God, to save the sinners. Okay, yan yung tinatakal last week. And to reveal God the Father. Why the Lord Jesus Christ incarnate? One of the reasons is to reveal God the Father. If you remember, si Philip, alright, one of the apostles of Jesus Christ, nagtanong ko siya doon sa book of Matthew. Sabi niya, Lord, show us the Father. And it sufficeth us. Pag nakita daw na yung God the Father, sapat na sa kanila. Maniwala sila. Nakita nila ang God the Father. Kasi sabi ni Jesus Christ, pag nakita niyo ako, nakita niyo yung God the Father. Kaya nga sabi niya doon kay Philip, sabi niya doon na ang tagal mo na akong kasama, hindi niyo pa rin nakita ang Diyos, ang God the Father. Kung sino nakakita sa God the Father, ay nakakita. Kung sino nakakita sa akin, ay nakakita na rin sa God the Father. Because in the book of Colossians, Jesus Christ is the image of the invisible God. Kasi in the Old Testament, in the book of Exodus, none can see God and live. Alam natin yan. Walang makakita sa Diyos at mabuhay. Ang ibig sabihin, pag nakita mo ang Diyos ng mukhaan, mamamatay ka. Kaya nga, in the Old Testament, si Jesus Christ or God ay nagpapakita in the Old Testament in the form of an angel of God. Alright? Ganon siya. Another man also in the Old Testament is Melchizedek. Alright? Ganon. So now, another reasons, brethren, sabi nga natin, ay to put away sins. To put away sins. Para tanggalin ang kasalanan sa tao. Magtanong kayo, hindi na tayo magkasala, pastor. Ang ibig sabihin, pinaliwanag ko rin kay Brother Alan ganina, that the sin has no more dominion sa buhay mo. Okay? Ang kasalanan, mga kapatid, ay wala ng power sa'yo. You are not slave to sin anymore, but you are slave to Jesus Christ. Naunawanin niya? Okay? Kaya mapapansin mo, kapatid, na pag talagang ligtas ka ng talaga, mapapansin mo na ikaw ay sin lesser. Sin lesser ka. Hindi sinless. Alright? Dahil si Jesus Christ lang ang sinless. Even si Mary,
Even si Mary, ay sinner pa din. Yung sinabi nilang immaculate conception, si Jesus Christ, immaculate conception Kinunsave si Jesus Christ in a virgin birth na walang hindi nakaranas ng kasalanan. Kasi walang union. Ang immaculate meaning kasi, immaculada kasi meaning sinless. No. Si Mary ay sinners pa rin. She need Savior. Oo. Ang ginawa kasi nila ng Catholic, no offense sa mga Catholic, brethren, lahat mo tayo nanggaling doon. Ako nanggaling din doon Okay? Ang kagandahan lang, we found the truth. In the Bible, Mary is not a mother of God. He is the mother, she is the mother of Jesus Christ. But she is not the mother of God. Yan ang pagkakaiba natin. Ang turo kasi nila, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women. Ganun, ano may ganun? Hail Mary, Mother of God. Walang ganyan. She is not a mother of God, but she is the mother of Jesus Christ. As a human. Ganun yan. Kasi, si Jesus Christ, brethren, tandaan ninyo, when you are studying Christology, pag inaral natin si Jesus Christ has two things na pag-aralan mo. Ano yon? His personality and His works. Now, if we're talking personality, two things then. His deity and His humanity. Deity meaning being a God, at saka yung humanity niya bilang tao, na nagkatawang tao. Tama? Ganon pag nag-aaral ng Christology. And His works is what? Past, present, and future. Or prospective. Ganon. Alright? Para maintindihan natin. Dahil pag hindi mo maunawaan yung personality niya, His deity and His humanity, maliligaw ka talaga. Papasok ang tanong ngayon, Pastor, bakit siya, kung Diyos ba talaga siya, bakit siya nanalangin doon sa Diyos? Marang ganun ba? If He is God, why He is praying unto God? Di ba? Marang ganun ba? Di ba ang tao lang manalangin doon sa Diyos? Tama nga naman. So para sa iyo, si Jesus Christ hindi talaga Diyos. Parang gano'n. Diyos yan si Jesu Cristo. So ganun siya. Now, His deity. May mga purpose, kapatid, to put away sins. Kung bakit si Jesus Christ nagkatawang tao, hindi naging tao. Tandaan nyo lagi yan. Huwag niyong kalimutan na si Jesus Christ ay hindi naging tao. Nagkatawang tao ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Okay. In Mark chapter 10 verse 45, this is the reasons why kailangang magkatawang tao ang Diyos. In Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man. Pastor, anak talaga ng tao siya kaya tao siya. Alang naman. Hindi mo pwedeng sabihin, anak siya ng tao, kaya hayop siya. Hindi naman pwedeng ganun sabihin mo. Natural. Dahil anak siya ng tao. Pero yung Son of Man, brethren, binanggit na rin yan sa Old Testament. Because Son of Man is a title of Jesus Christ being human. Son of Man is a title of Jesus Christ as God of His deity. Mayroon ding versikulo magsabi dyan. In the book of Daniel, in the book of Revelation, andun yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin tao. Kasi yung Son of Man, binanggit yan sa Old Testament, a prophecy of the coming of Jesus Christ. Therefore, Son of Man is a title of Jesus Christ being a God.
And on another point, Son of Man is a title of Jesus Son of Man is a title given to Jesus Christ as a human. Ganon. Kaya lagi nating sinasabi, Jesus Christ is 100% God and 100% also man. Di ba? Ganon yan eh. Oh. Being a God. Kung Diyos ang pairalin ni Jesus Christ noong ipinako siya sa cross, pwede mo bang ipako ang Diyos? Ay, hindi pwede. Kung Diyos ang pairalin ni Jesucristo, noong huhulihin na siya, pwede mo bang hulihin ng Diyos? Ay, hindi pwede. Tao lang huhulihin mo. Yan ang sinasabi natin. Sa panahong yaon, ang pinapairal ni Jesucristo, yung humanity niya. Kaya nga umiyak siya. Yo. Sino bang tao hindi marunong umiyak? Baka alien yan. Oh. Kung Diyos ang pairalin nung panahon, nung ipinako siya sa cross, ay bakit siya tatawag, my God, why thou hast forsaken me? Masasabi kaya na yun? Hindi. Di ba? Naunawaan ninyo? Oh. So the purpose or the reasons why Jesus or God incarnate in the New Testament in the name of Jesus. Bakit? May purpose eh. May rason eh. To what? To put away sins. For even the Son of Man came not to be ministered unto. Hindi siya pumarito dito sa mundo para paglingkuran. But what? To minister. To minister. Paglingkuran tayo. Paano ang paglilingkod niya? Doon sa krus. And to give His life a ransom for many. A ransom for the world. Bakit? Ang mundo, noong nagkasala ang tao, pagmamay-ari tayo ni Satanas. Ang tatay natin si Satanas. Kung hindi ka ligtas, ha? Kaya nung tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at pagligtas, ang ama mo ang Diyos na. Whereby we cry, Abba, Father. Ano yan? Alright. Ang dugo ni Jesus Christ is a ransom for many. Pangbayad. Ransom. Bakit ransom ang term, brethren? Bakit ransom? Saan niyo maririnig yung word na ransom? Kailan niyo maririnig yung word na ransom? Pag nakidnap ka. Di ba nagbigay na ako ng illustration sa inyo? One day, mayroong doon sa isang isla, mayroong nagmamay-ari ng napakagandang bangka. Napakagandang bangka, sobrang ganda talaga. Talagang ang ganda ng bangkang yun. Sa Bisaya pa, baroto. Sa inyo, Sister Leah, anong tawag sa bangka? Sakayan din, no? Anong tawag sa inyo sa bangka? Sa inyo? Parehas sa baroto, no? Oh, baroto. Baroto. Baroto, yung maliit na bangka. Baroto manasamahaw. So, bumagyo. Nung bumagyo, mga kapatid, wala yung bangka niya. Pagdating ng mahabang panahon, nung lumipas ang mga ilang taon, nung mahabang panahon, abay, nakita niya yung bangka niya, doon sa kabilang isla. Iba nung may-ari. Tapos, nung nilapitan niya, akin tong bangkang to, ha? Bakit akin na to? Hindi pwede. Bakit sa'yo yan? Kung gusto mo, tubusin mo. Tubusin mo. Kung gusto mo. Ay, tinubos nga naman niya para mapabalik sa kanya. Ganyan ginawa ng Diyos. At one point of time, nung nagkasala ng tao, tayo ay parang walang pinagkaibang sinangla. Nasangla, ibang may-ari. Ang may-ari, anong may-ari ng alahas mo, Brad, ngayon? Ayun, Pastor. Tambunting. Oo, or saan pa? Doon sa employer. Oo. Ano gagawin mo ngayon para mabalik sa iyo? Kailangan tubusin daw eh. Tubusin. Kaya ang word, mga kapatid,
Ang death ni the Lord Jesus Christ is what? Redeemer. We are redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. Redemption. Naunawaan niyo mga kapatid? Oh, ransom for many, nakalagay. Bakit? Ang purpose ni Jesus Christ kung bakit nung pumarito siya, to put away sins. To save us. Amen mga kapatid? Galatians 4:5. Galatians 4:5. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of son. In the Old Testament, we are in bondage of the law. For where there is no law, there is no sin. Yung tanong mo kanina, Brad, tama. Book of Romans yun eh. Ang batas kasi ni Moses, kapatid, in the Old Testament, yan ay salamin. Para malaman mo na pag humarap ka sa salamin, mga kapatid, talagang tatanggalin mo kung may muta ka ba talaga o may dumi. Tama ho ba? Tama? Ganun ang purpose ng salamin. Bakit may salamin? Para makita mo sarili mo. Nakaaya-aya ka naman. Tama? At kuminis yung mukha mo, Brad. Oh, dahil sa kujiksan ba? Alright? Safeguard man sa atin yan. Wala na, mahina na yung safeguard. But panlaban na lang yan. Paano panlaban mo, Pastor? Oo, safeguard. Ibang klase yung panlaban mo, safeguard. Pastor, Oo, pero wala na, nag-level up na kami, Brad. Ano? Oo. Anong shampoo gamit mo? Brad, shampoo ng kabayo. Nandoon, no? Oh, sino kayong dala nun ay? Sabi ko, shampoo ng kabayo to. Magkanda na naman. Nagamit nga. Pangkapal daw yun ng buhok. Alam ko yun, pangkapal ng buhok yun. So mga kapatid, to redeem them that were under the law. In the Old Testament, we are in the bondage of the law. Pag nakita mo yung batas, uy, nakapatay ako ng tao, therefore, nagkasala ako. Anong gagawin ko? Pupunta ka doon sa pare, noong unang panahon. Okay, priest, anong gagawin ko? Nagkasala ka, sinang pinatay mo? Yung ano ko ganito, ganyan, Bangladesh isa. Ganon. Ganyan. Ganyan, bakit naman pinatay? Ayaw ligo eh. So, ang gagawin ng sa'yo, ang gagawin ng pare sa'yo, magdala ka ng ng tuka, kulay ganito, without blemish, ganito. At ang dugo noon, anuhin mo, tapos i-sprinkle mo doon sa mayroon nung lugar doon eh. Parang doon mo i-sprinkle, tapos yung katawan, i-burn mo, sunugin mo. Tawag niyan, burn offering, sin offering. So now, yon ang batas ni Moses. Nung nagkasala ka, nalaman mo na may kasalanan ka, pero tanggalin mo yung salamin. Paano mo malaman na may muta ka? Wala kang, hindi mo alam. Tanggalin mo yung batas ni Moses, di ba kaya wala kang kaalaman na may kasalanan ka na pala? Tama? Ganon yun. But the blood of the Lord Jesus Christ is the final atonement. Ang purpose nun, to redeem us from the bondage of the law. Kaya kung naligtas ka sa magitan ng panampalataya mo kay Jesucristo, hindi ka na subject to the law of Moses. Kasi ang law of Moses is until the cross. Naunawaan niyo ba yun? Nung namatay na si Jesucristo sa cross, yung dugo niya pambayad sa kasalanan mo, ang pagkamatay ni Jesucristo sa cross, mga kapatid, He triumphed it. Ang batas niya, pinako niya doon sa cross, doon sa Book of Colossians. Dahil ang kaligtasan pagkatapos ng cross ay what? Faith in the Lord Jesus Christ. Yan. Pero ngayon, sa panahon ngayon, mayroon pang mga grupo, mayroon pang mga religion na sumusunod pa rin sa batas ni Moses. Ayaw kumain ng dinuguan. Dahil may blood daw. Blood. What's that? The blood? The blood of my God. Parang ganun ba? Kasi ang God sa kanila. Oo. Hindi kumakain ng hipon. Hindi kumakain ng baboy. Hindi kumakain ng baboy. Bakit? Yung baboy naman na hindi kasi biak ang Kung biak man ang koko niyan, pero hindi ngumunguya eh. Pagkatapos kain yan, tulog dito eh. Ganun man, baboy.
Oo. Kaya huwag kayong matulog diretso ha pagkatapos kumain ha. Oo. Okay. Kasi ang baboy ganun. Hindi ba ngumunguya ba? Hindi katulad sa kalabaw ba? Makita mo yung kalabaw pagkatapos kumain, ganun pa rin, ngumunguya pa rin. Okay? Ganun yan. Marumi kasi sa mga ano yan, pero sa Hudyo. Pero sa atin ngayon, no? Ang batas kasi, hindi ka huhusgahan ng Diyos dahil kumain ka ng baboy. Oo. Bibili nga tayo ng baboy ito kahit 160 ang kilo eh. Oo. Kahit 180. Magkano kilo ngayon dito? Sobrang mahal, no? Parang magkano ang kilo ng baboy na ng pastor? 150, 160, 170. Uy, mura! Dito sa amin, 330 piso sa inyo. Dito sa amin, reals eh. Oo. Oo. Ganon. So, mga kapatid, very simple thought, brethren. Very simple pang-uunawa, understanding. Ang pagkamatay ni Jesus Christ ay we overcome the law. Alright? Kaya huwag kayong mamuhay ng ayon sa batas ha, sa panahon ngayon ha. Kung mayroon mang namuhay diyan ng mga ganong mga grupo, ay huwag niyong sundin. Kasi tayo by faith in the Lord Jesus Christ na. When you have faith in the Lord Jesus Christ, you overcome the law. Gusto nyo napakaraming mga bersikulo? Sobrang dami. Oo, marami. Alright? Doon sa Romans chapter 10 verse 4, very clearly, for Christ is the end of the law. Very clear. Christ is the end of the law. Kung pag-aralan natin yung dispensation, may kanya-kanyang kapanahonan. The law of Moses until the cross. Nung una, panahon ni Adam, the period of innocence. Innocente sila. Ang sunod, panahon ng the fall of sin until Noah is what? The period of conscience. So, konsyensya. Nagkasala ka, mag-sacrifice ka. Bakit? According to your conscience, nagkasala ka eh. Pagdating doon sa flood of Noah, going to Abraham, it is called the human government. Pag nagkasala ka, sacrifice. Sa panahon ni Abraham, going to the law of Moses, I am sorry, from the flood going to law, from the flood going to the law, going to the law of Moses, I think that is human government. And then, law of Moses to Jesus Christ, yung law yun, the dispensation of the law. At panahon ni Jesus Christ until now, it is called the church age. The church age. At ang batas ni Moses hindi applicable sa panahon natin ngayon. Okay mga kapatid? Amen? Another reason why, just give me 2 to 3 minutes, why incarnation of Jesus Christ in the New Testament. Hebrews 9:26 to 28. Hebrews 9:26 to 28. 26. For then must he often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Okay? And sacrifices of Jesus Christ, his death and the cross is putting away our sin. Yan. To put away sin. Our sin ba? Again, huwag tayong magkamali. Hindi put away sin na hindi ka na magkasala. To put away the dominion of sin in your life. Kaya nga pag nagkasala ka, gagawin mo pa lang. Sabihin mo, Pastor, pwede bang manligaw na ako? Ganun. Brad, may asawa ka na. Ba't manligaw ka pa? Mayroon ng magbibigay sa'yo ng kurot ba sa puso mo. Hoy, huwag mo gawin yan. Hindi tama yan. Di ba? Hindi tama yan. Bakit? Ang sin, yung kapangyarihan ng sin na yon, wala na siyang kapangyarihan sa'yo.
ang may kapangyarihan sa'yo, Holy Spirit na nandyan sa'yo. Yun na ang may power sa'yo. Oo. Hindi ka pwedeng mag-resist. Bakit? You are prompting and guiding, you are prompted and guided by the Holy Spirit. Oo. Gusto mong mag-resist talaga eh. Out of your own consumption or out of your talagang pag-iisip mo ng kasamaan, gusto mo talaga gawin. Mayroon naman talaga makagawa niyan. Iba nga, mga pastor pa eh. Alam niyo ba yan? Oh. Iba nga, mga ano pa eh. Oh. Bakit? May free will ka naman eh. Di ba? May free will tayo mga kapatid. Mayroon tayong kalayaan para gumawa niyan. Huwag mo lang kalimutan. Kung yan ba ay kalooban ng Diyos. Yan. May kalayaan ka nga na gumawa ng ganon, na mamili kung anong gawin mo. Pero, ang tanong, kalooban ba yan ng Diyos? Ayan. So, hindi mo gawin ngayon. Kasi, Pastor, hindi kalooban pala ng Panginoon, no? Oh, hindi talaga kalooban ng Panginoon yan, bro. Para gawin mo yan. Oh. Ligaw-ligaw ka dyan. May asawa ka na. Ayaw. Ayaw, cool. Ganon ba? No. Masaklap pa, lalaki pang niligawan mo. Yan ang masaklap talaga. Baka may mahuli ko kayo sa bata ba, nakahawak si ano, ganito, ganyan pa, parang nga Bangladesh lang ba, nakahawak. Yeah, ganun na. So, kapatid, amen? I hope you understand something today. Iyon ang isang rason kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao para to put away sins, the dominion of sins in our lives. Okay. Ibig sabihin, ang dominion, may domina sa atin ngayon ay ang Diyos. Alright? Hindi na ang kasalanan. Kaya nga sabi ng Diyos doon sa Romans chapter 6 verse 1, Brad, tingnan mo nga, Brad. Ang pagkikiligtas mo, hindi lisensya talaga na para gumawa ka ng, Pastor, ligtas pala ako. Hindi na ako mapunta ni Pero, ba? Oo. So, pag gumawa ako ng kasalanan, pwede pa rin, di ba? Sige, ingat ka. Katayin ka ng Panginoon. Ano sabi dyan? For then, Romans chapter 6 verse 1, dito tayo magtapos. Ang sabi dyan, what shall we say then? Ano ba ang masasabi natin mga kapatid? Mga anak natin ng Diyos. Shall we continue in sin? Shall we continue in sin? Magpapatuloy pa ba tayo? Alam mo na, nasa Panginoon ka na, ligtas ka, patungo ka na ng langit, hindi ka na patungo ng impyerno. Dahil may pananampalataya ka kay Kristo eh, anak ka na niya eh. Pwede pa ka na magpapatuloy ka pa. Kung anong dati mong gawin, ganun pa rin. No? Ay hindi pwede. That grace may abound. May biyaya naman eh. May biyaya ang Diyos. Pastor? Oo, ligtas naman ako eh. Pwede ako magpatuloy, Pastor? Pwede ba yan? Sa to. God forbid. Sa pool. Huwag mong gawing lisensya. God forbid. Ayaw ng Diyos yan. How shall we? Sunod, papaano tayo that are dead to sin, patay ka na sa kasalanan, wala ka na doon, have dead to sin, live any longer therein. Sige. Anong argumento mo kapatid? Ligtas ka na. Tapos magpatuloy ka pa ba rin doon? Yun ang argumento mo? Nagkamali ka. Ang argumento ng Diyos ang hanapin mo. Ang argumento ng Diyos or ang turo ng Diyos, God forbid. Tama? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ang anak ng Diyos, walang pagbabago yan. Ang anak ng Diyos, mayroong transformation yan. May pagbabago yan. Bakit? By the Word of God. Amen mga kapatid? It is the Holy Spirit that will change you. Not you. Sabihin mo pa, my New Year's resolution, Pastor, ito talaga. Hindi na ako maganito. Ang kain ko isang plato, pero ngayon, kalahati na lang. Hindi na ako kakain ng ice cream, Pastor, kasi may sugar ako. Mamaya, Brad, layo yung sugar sa akin.
Caramel pa man daw ang gusto nila. Oh. May birthday pa naman yung pastor. I hope you learn something today. Mga kapatid, sa aming bisita, I hope you learn something today. Salamat sa Panginoon. Okay. Any question? May mga question ba kayo? May mga tanong ba kayo? May question ako, Pastor. Ayun! Ayun, sinasabi ko talaga. Ano ba, Eh, Brad? paano pag nagkasala ka, hingi ka ng tawad? Of course. Of course. Brad, 1 John chapter 1 verse 8. 1 John chapter 1 verse 8. Oh. 1 John chapter 1 verse 8. Ganito yan, Brad, ha? Anak ka na ng Diyos, magkasala ka. Kasi hindi naman talaga, hindi pwedeng, hindi porket anak ka ng Diyos, hindi ka magkakasala ka, Brad. Ganito. Araw-araw kayo. If we say that we have no sin, pag sinabi natin na hindi tayo or wala tayong kasalanan, niloloko natin ang ating mga sarili. Eh, yan, no? We deceive ourselves. Deceive meaning deception. Dinadaya natin ang sarili natin. And worst is what? And the truth is not in us. Kapatid, pag sabihin mo, pastor, hindi ako nagkakasala na eh. Mga ganito. Naku po, huwag kang magsalita ng ganun, kapatid. Magagalit ang Diyos sa iyo niyan. Oo. Ang katotohanan wala sa iyo. At ang katotohanan pa naman si Jesucristo. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. In verse 9, pag dumating nga talaga na magkasala ka, ito ang solusyon. We confess our sins. He is faithful. God is faithful. Tapat ang Diyos na what? Patawarin ka. Huwag mo kalimutan. Tapat ang Diyos at makatarungan. Ano yung just? Yung just, kapatid, from the word justice. Department of Justice ba? Siyempre, naturalmente, pag nagkasala ka, may penalty. Saan ka makahanap ng nakaw ka ng pera doon sa kaban ng bayan? Hindi rin, di ba? Di ba sa Ministry of Justice, pagka nagkasala ka, may karampatang kaparusahan. Ganun yun, Brad. Anak ka ng Diyos, nagkasala ka. Ngayon, magre-resulta ng kabayaran yan, ng kasalanan mo. Depende yan kung anong ginawa mong kasalanan mo. Kung yan ba ay, ang gravity niyan ay mabigat or hindi. Parang sabihin ng mga inchik, sala, maliit, ano ba yung sabi? Sabi ng yan, tubo, maliit, ano ba yun? May sinabing inchik dyan eh. Nakaw liit, kulong. Nakaw laki, kulong. Nakaw na lang laki, pareho naman kulong. Ay hindi ganon, kapatid. Oo. Okay? Nakaw liit, kasalanan. Nakaw laki, kasalanan. Ay, hindi ganon ang labanan mo. Nakaw na lang malaki, kay kasalanan man din. Oy, mag-ingat ka dahil ang pagpapalo ng Diyos magdepende sa ginawa mong kasalanan. Pumatay ka ng Bangladesh. Okay. Kaysa ito ay pumatay ka ng baboy dyan. Kasi kumbaga ninakaw mo lang. Ngayon, pagdating sa mga kapatid, pagdating sa kaparusahan, pareho ba? Hindi. Hindi pareho. Parehong may kaparusahan, pero ang bigat ng kaparusahan, itong pagpatay ng mga pako na lang, okay, dahil pareho mo talaga sa mga babaho. Okay. Pagpatay mo ng tao, abay, malaki ang kabayaran mo dyan. Baka mag-reclusion perpetua ka pa sa ginagawa mo. Di ba? Baboy yung pinatay mo eh. Kaninong baboy ito? Sa kapitbahay mo rin, pinakain mo pa siya. Sarap nito ah. Oo, kaninong baboy ito? Baboy mo. No? Magagalit siya. Kakasuhan ka. Ano kaya ang kaso doon? Ano ang doon? Ano ang kabayaran doon? Siguro, baka bayaran mo lang. Pwede ba bayaran ko na lang yung baboy? Okay. Pakulong 1 araw, 2 araw. Kita mo, di ba? May kaparusahan siya, pero ang gravity, ang magnitude ba? Ganon sa Diyos, mga kapatid. Oo. Pag nagkasala ka, Brad, halimbawa, nagkasala ka dahil nagsinungaling ka. Iba ang nun. Sa harapan ng Diyos, kasalanan yun. Kasi all unrighteousness is sin. Tandaan yan. All unrighteousness is sin.
Walang malaki, walang white lies, wala ding black lies. Lahat yan, pag unrighteousness, sin before the Lord. Yeah. Pastor, saan mababasa yan? 1 John chapter 5, verse, tingnan natin sa 15. 1 John chapter 5, verse 15. If we know that He hear and whatsoever, okay. Sa 13 daw, Brad. Tingnan nga natin. 13, hindi. We have confidence, okay. 13, 14, 15, 16, 17. Tingnan natin. Yan. Yan ang bersikulo. Walang white lies, walang black lies. Pag nagkasala ka, pareho sa harapan ng Diyos, kasalanan. Now, ang parusa, mabigat ba o magaan? Depende na yun. Okay? Magdepende na yun. Okay? All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. Ang lahat ng mga hindi tama, hindi matuwid ba? Kasalanan sa harapan ng Diyos eh. Kasi iba ang righteous or iba ang right before the Lord. Iba. Iba yung righteous before the Lord. Iba yung upright. Iba yung ang tama. Iba yung godly kaysa worldly. Ganon yan mga kapatid. Oo. Kaya nga, ikaw bilang anak ng Diyos, matatawag na pag talaga you are living holy every day, hindi ka Lord, prayer ka, basa ka ng salita ng Panginoon, tapos hindi ka nagmumura, hindi ka kung ano-anong ginagawa mong kasalanan, hindi ka ng babae, hindi ka nagsusugal, hindi ka nagsisigarilyo, hindi ka nag-iinom, hindi, talagang You can live holy in one day. You can do it. Oh, yung holy, huwag kang magsinungaling sa asawa mo na may kinupit kang pera. Oh, kasi nagpadala ka. Oh, kunti lang pera pa, ganito. Oh, parang ganun lang ba? Oh, you can do it. Even in 15 minutes or 30 minutes, in 1 hour, in 1 day, you can do it. Holy before the Lord. Oh. Ganun lang. Pwede. Oh, huwag ka lang mag-isip ng masama. Pagtulog mo ngayon ba, nag-isip ka ng masama, ito si pastor talaga, ang pangit ng mukha eh, kung ano-anong pinagpipritz eh. Ganun. Ganun ba? Hindi, nagkasala ka na ngayon. Yung bukas pastor, lang. may tanong po sa yung pamangapagligtas sa atin, yung pagiging holy ko. Yung yung hindi na magkakasala. Na magliligtas sa akin. Hindi Brad, iba yun Brad. Yung naligtas ka, Brad, nung tinanggap mo si Kristo, yun, doon ka naligtas. Now, daily lives mo, iba yan. Iba ang dealing ng Diyos sa'yo dyan. Hindi kasi sa amin, dati sa church ko. Yaan mo na yung turo nila, Brad. Maging holy ako. Mali yan, Brad. Mali yan. Kailangan maging holy ka para ang life mo acceptable. Doon yan sa Book of Romans. Iba yung accepted ka nung naligtas ka. Pero yung daily lives mo, iba yon kung acceptable ba sa Diyos yun o hindi. Parang, kumbaga, absolute sanctification, dito progressive. Ganon yan. Pero yung gawin mo para maligtas ka or para manatili kang sabihin, ligtas ka talaga. Mali yun. Hindi yun. Ang kaligtasan mo iba. Iba doon sa work. Otherwise, pumasok yung work mo. Oo. Anong sabi doon sa Ephesians chapter 2, 8 and 9? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Gift of God meaning grace, unmerited favor. Wala kang ginawa. Ang Diyos na ang gumawa nun para sa iyo. Not of works, sa verse 9. Yan, pumasok na. Not of works. Wag sa mabuti mong ginagawa, lest any man should boast. Bakit? Kasi pag works ang basihan ng kaligtasan, maaaring magmayabang ang tao. Not of works, lest any man should boast. Na ang tao ay magmapuri. Pwede siyang magmapuri pag works ang basihan. Oo. Ganun yun. Okay. Bro. Question. Tricky question po siya sa mga atheist. Okay. Gusto ko kasi malaman ko paano ko explain. Ang question nila is, kung ang tao ay may free will, bakit pa kailangan ng obedience? Kung ang tao may free will, bakit kailangan ng obedience? Brad, kasi para sa kasi kung sinasabi daw na may free will naman, bakit kailangan pa mag-obey?
Bakit? Oh. Kung nire-respeto, Hanapin kong bersikulo niya. Nire-respeto ni God Oh. yung free will, bakit may obedience pa na? Oh. Kasi Brad, requirement yun eh, para maligtas ka eh. Pero paano ko explain sa atheist po? Ang obedience kasi Brad is a requirements para maligtas ka. Obedience ba sa sa obedience mayroong words saan ba yun? Hanapin ko yan Brad. Sige. Okay. Kung may free will ka, bakit kailangan mo pang piliin? Hindi naman yan Ang free will mo nga to choose kung ano ang gusto mo Di ba? Di ba ang option mo? Kung may free will ang tao, bakit kailangan mamili? Talagang mamili nga naman. Oo, kasi kung gusto mo pumunta ng langit, ito ang option. You have to choose God. Tapos kung ayaw mo naman, anong gagawin ng Diyos? Hindi siya free pagka gano'n. Ha? Hindi siya free. Yun ang yun ang atheist, hindi yun free. Hindi, kasi pumasok yun sa sarili mo ikaw mag-desisyon nun Ang free will, Brad, remember, hindi ka pinilit. Tama? Di ba pag free, malaya, walang pagpipilit. Ikaw yun, mag-desisyon. Hindi mo pwede sabihin na pag pinili mo ang Diyos, hindi na free yun. Walang ganon. Ipaliwanag natin ng magandang tanong yan Mayroong bersikulo na dyan, na para ipaliwanag yan sa mga atheist. No? About free will, okay? Ang free will, talagang sa iyo yan. Hindi namimilit ang Diyos, hindi namimilit. Walang pagpipilit wala nang pagpipili ang Diyos Hindi, di ba naniwala tayo na kung sober lang. Kaya nga ang word ginagamit ganyan. Kasi wala talagang pagpipilit. Kaya nga doon sa Romans chapter, doon sa Romans chapter 10 verse 9 and 10, that if, kaya nga if, ang word na if is prerogative. Prerogative sa isang tao to choose or not. Walang pagpipilit ang Diyos. Kung gawin mo, okay. Kung hindi mo naman gawin, anong gagawin ng Diyos? Hindi maglulupasay ang Diyos sa harapan natin para magmakaawa. Tanggapin mo, please. Wala. Kasi nga, may free will nga ang tao. Ngayon, ang argumento niya, pag pinili mo ang Diyos, hindi na free will yun. Parang yun ang babatid. Pag hindi, mahirap din. Hindi yun, Brad. Hindi yun compatible na gano'n na sabihin na pag pinili mo ang Diyos ay hindi na free yun. Hindi ko maintindihan. Paano naging gano'n? Oo. Bakit may obedience? Ang word na obedience, Brad, hindi mo rin pwedeng i-attach sa free will Kasi ang obedience, talagang given na yan. If you obey God, lagi nating tandaan na ang word na obedience, ginamit ng Diyos yan sa mga mananampalataya. If you obey me, sabi nga ng Diyos doon sa book of Deuteronomy, curse if you disobey. If you obey, blessings. To whom God is talking? To the Israelites. Ganon. So, kung may obedience to receive to have faith or to receive Jesus Christ, ang meaning nun is that He implies that you yourself, you have to decide. Kung gusto mo talagang pumunta ng langit, ito ang gawin mo. Kung ayaw mo naman, wala tayong magagawa talaga Hindi pwedeng magmakawa ang Diyos. Ang Diyos hindi namimilit. The same way sa atin, hindi tayo namimilit na, please, tanggapin mo. Kasi, pagka mamilit ka, hindi talaga free yun. Kasi napilitan ka na Ganon. Ang tingin ng mga atheists dyan, parang minamanipulate ng Diyos yung salvation. Hindi yun, bro. Ganon lang ang pag-isip nila, bro. Kasi why? To justify themselves that they don't believe God. On the first place, itong mga atheists, they did not believe God. Bakit? Mga fool nga sila Mga mangmang sila Oo, mangmang sila. Totoo yun. Ang Diyos ang nagsabi Di ba? Sa Psalm chapter 14 verse 1. Kasi nga, wala ayaw nila They decided themselves not to hear, ayaw nilang pakinggan talaga. Ayaw nilang tanggapin Sabi dyan, the fool hath said in his heart. Yung mga atheist yan, there is no God. Ganun na ng atheist. Ang pag-iisip nila, walang Diyos wala daw Diyos, sabi nila.
Okay, walang Diyos. Bakit? Ayun yun. Hindi naman, there is no God. Bakit? Bakit there is no God ang nasabi nila? Because they are corrupt. They are corrupt. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that do it good. Oh. Ganon siya. Para sa akin, kung aralin natin ng malaliman yung free will, no? Against the arguments of the atheists. Kailangan po parang i-define ko po sa kanya ano yung free will. Oo, anong klaseng free will na yung tinutukoy mo? Anong tinutumbok mo? Ang tinutumbok mo ba ng free will na pagka may free will kang, halimbawa bigyan kita ng ganito, mamili ka, bahala ka na. Kung gusto mo bang tanggapin o hindi. Kung tanggapin mo, tanggapin mo. Ganunin mo naman kamay mo para matanggap mo. Kung ayaw mo naman, wala kang gagawin. Ngayon, is it tantamount to say na wala ng free will doon? Mahirap i-depensa yun. Pagka ganun, bro. Mahirap dipinsahan yun. Mahirap dipinsahan yung sinasabi nila. Paano nawala ang free will mo? Na pinapamili ka nga? Oo. Pinapamili ka nga eh. Mamili ka. Mamili ka kung sino ang presidente mo. Bahala ka na kung anong iniisip mo, anong gusto mo. Walang pagpipilit. Ganun siya. So far, Brad, ano pa rin natin ng malaliman na ano yan. Kasi parang inaano nila, pag free, ibig sabihin, pwede kong gawin lahat. Yun, free. Pwede nilang gawin lahat ng gusto nila. Yes. Free nga. Free nga. Without the consequences. Ayun, mahirap yon. Pag i-attach mo yon, yung without any consequences, sila na nagbigay ng kondisyon. Yun nga po, yun ang ano niya. Mas matindi yun. Masaklap nga yun. Biruin mo, sabihin nila, gusto kong gawin lahat. Kung tanggapin ko or hindi, bahala na. Pero walang consequences. Nagbigay siya ng kondisyon doon sa pater. Clay ka nga lang eh. Creation ka lang eh. Tapos who art thou to ask the pater? Bakit mo ako ginaganito? Wala. Wala yun. Hindi mo pwedeng tanungin ang Diyos. Sovereign ang Diyos. Sovereign. Tayo ay at the mercy of God. We need mercy. Ganun yan. Ganun siya. No? Mga kapatid? Amen? Sige ba, ano pa rin natin, discuss pa rin natin ang ano yan. Free will. Magandang tanong yan Ngayon ko lang na-encounter yan. Sa bagay, hindi kasi ako naka-encounter ng atheist, bro. Hindi pa ako naka-encounter ng mga... Sa trabaho ko kasi may atheist. Iba-iba talaga, pastor. Hindi unbeliever lang eh. May atheist na talagang malupit talaga, no? Wala talaga. Kaya pag mag-share ka, pang daming wall. Mahirap yan. Darating ang panahon, Brad, kung may biyaya ang Diyos sa kanya, Actually, yun nga po, pastor. Ikwento ko lang. Okay lang po. Kasi yung graphic designer siya, tapos nakita ko doon sa yung bossing ko, may sa notebook niya. Ano to? Parang trucks to Gumawa pala siya ng trucks doon sa isang pastor na Baptist. Nakita ko church. Hindi ko na pala kailangan itong solvinan kasi ginawa niya na yung pattern how to be saved. Sabi ko, basahin mo na lang to. Grabe, no? Ibig sabihin, gumagawa rin si Lord sa kanya talaga. How to be saved? How to be saved? Yung mga atheist? Hindi po, yung Christian po, Baptist. Okay. So, nag-accept siya ng trabaho, how to be saved na paggawa ng pastor. Okay. So, sabi ko, okay, nag-reach out pala sa'yo si Lord kahit pa paano. Kasi nga, without excuse lahat. Ang dami niya excuse po. Hila po. Prayer lang yan. Pag ang Diyos kumilos dyan, kahit kasi apostol po, ginanon lang ng Diyos eh. Ganunin ka lang ng Diyos. Pag nainis ang Diyos sa tao, iwan ko lang. Yung irony lang, atheist siya. Pero siya yung gumagawa ng trucks sa church. Kadalasan sa mga atheist ba, mga matatalino? Ganun. Kasi sa talino nila, hindi nila matanggap na may Diyos eh. Parang ganun ba? Marami. Si Miriam Santiago nga, sabi na, paano mo sabihin na may Diyos? Bumaba pa ang Diyos dito? Parang ganito, ganyan. Yari ka na. Marami pang iba ng mga atheist. Pero mayroong mga
good pastors or preachers, theologians, at saka apologists. Grabe, mayroon na silang mga paliwanag tungkol dyan, mga atheist. Oh, nga ang mga atheist kung anong sagot eh. Oh, kahit nga sila, Brad, pag muntik masagasaan yan, oh my God, gaganon nga sila eh. Kala ko ba wala kang pag... Ano yun? Ano yung binanggit mo? Bakit na oh my God ka dyan? Ha? Bakit? Kung muntik ka na masagasaan, oh my God ka. Oh, mayroon ganon eh. Ganon siya. Yan ay may atheist. Magsulat sila, Brad. Pag magsulat ng letter, may date pa nilagay. Akala ko ba hindi ka niniwala na may Diyos? Bakit may date ka nilagay? Pag maglagay ka ng date sa letter mo, it is you recognize that there is God. Oo. Dahil ang old at saka new, hinati yan sa death of the Lord Jesus Christ. BC at saka AD. Oo. Dapat wag lang silang magsulat din ng letter may date. Walang date. Huwag kang magsulat ng date. Bakit? Hindi ka naman niwalaan may Diyos eh. Yung date, mga kapatid, yung date natin ngayon, anong date ngayon? AD yan eh. Sa Latin eh. AD Anno Domini, in the year of Jesus Christ or in the year of our Lord. Ganon siya. And now, you are an atheist and you write the date sa letter mo, you recognize that there is God. Di ba? Ganon yun. Amen, mga kapatid? Any questions pa? Pampihira, sarap mag-aral sa salita ng Panginoon, no? Okay? Wala na? Next week naman? Anong mga day off ninyo? Friday? Wow! Amen! Salamat sa Panginoon. Ako, Brad, nung nagtrabaho ako sa Saudi Telecom, ang day off ko, Wednesday. Nanalangin ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng day off talaga. Iba talaga. Hindi talaga ako binigyan ng day off na Friday. So, ang ginawa ko, kinausap ko yung Sri Lanka. Bigyan kita ng 50 real. Kada buwan. Kada buwan ha, 50 real. Monthly. Dagdag sa sweldo mo. Switch lang tayo ng duty. Panggabi ako. Ikaw pang araw. Ikaw, pumayag. Ayun. Ngayon, nung ako na ang model, pag gumawa tayo ng schedule, ako ang unang day of Friday. Wala lang magawa. Akong gumawa ng schedule eh. Wala lang magawa. Ako ngayon. Ka-day off ako ng Friday. Nakasimba-simba ako tuloy-tuloy. Yun talaga. Yan ang maganda, mga kapatid. Pero wag niyong pangarapin naman na, Lord, magtrabaho ko ng Friday kasi overtime. Huwag na yung pagpalit ang Diyos sa overtime nyo. Kawawa naman ang sabihin ng Diyos, akong nagbigay siya ng trabaho, tapos ngayon. But anyway, if the duty calls sa trabaho nyo, trabaho kayo. Wala tayong magawa. We're under contract. Otherwise, kick out tayo sa kumpanya. Pero if there is a way na makasimba kayo, simba kayo. Mas gustuhin ng Panginoon, kalooban ng Diyos na magsimba tayo. Kaysa naman makita tayo doon sa kung saan-saan. Pastor, bakit nandito ka? Hinuli mo kami, no? Oo, sister, bakit? Bili ka ng gold eh. Okay. Mapa-all sana ka na lang eh, no? Sana Mall. Harapan ng Villaggio, may Sana Mall doon eh. Tinanong ko doon, ano nangyari, bakit Sana All na yan? Kasi yung letter M, wala nang ilaw eh. Okay man daw, sabi ng mga Pinoy. Maganda daw yan, kilala. Punta tayo doon, Sana All. Yung M lang pala, walang ilaw eh. Sana Mall. Okay, let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. We thank you for the visitors, O God, si JB at si Leah. Pagpalain niyo po sila sa kanilang mga work, sa kanilang mga pamilya. Pagpalain niyo po sila, O Diyos. We are praying that this, not all the una at huli nilang pagsimba, maging ang kasama ni Brother Andy sa trabaho. Bless him. And we are praying that they will be with us always to study the words, to praise you, Panginoon, in spirit and in the truth. We thank you for all the blessings and all these things. We thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Break time, mga kapatid.
Kape. Sobrang